Wagi ang Philippine Azkals kontra sa koponan ng North Korea na dati nang nakapaglaro sa FIFA World Cup. Ang come from behind win ng Azkals para sa pagtatapos ng 2018 FIFA World Cup qualifiers nakapagtala ng score na 3-2. Live mula sa Quezon City, may report si Mav Gonzalez. Mav. Jessica, masayang-masaya talaga ang mga football fans kagabi dahil upset talaga yung ginawa ng Azkals nang talunin nila ang North Korea dito nga sa ating FIFA World Cup qualifiers. Tinapos ng Philippine Azkals ang kanilang 2018 FIFA World Cup qualifiers sa isang come-from-behind win laban sa North Korea sa score na 3-2. Patapos na ang laro kagabi nang masungkit ng Azkals ang dalawang sunod na goal kontra sa Asian football powerhouse. Bago magtapos ang first half, nakuha ni Misa Bahaduran para sa Pilipinas ang unang goal. Pero mabilis itong nasagot ng North Korea. Nagtapos ang first half na may tig-isang goal ang dalawang koponan. Pagpasok ng second half, nakascore agad si Ri Hyok Chol para iangat ang North Korea 2-1. Hindi naman magkamayaw ang fans sa Rizal Memorial Football Stadium nang ipasok ang veteranong si James Yang husband na matagal ding hindi nakapaglaro para sa Azkals. He was more dangerous. He created more opportunities. He was a very physical, what I haven't seen in the past. So it helped us actually give us a second wind. Mas naging agresibo sa opensa ang Azkals. Magkasunod ang goals ni Manny Ott at Ian Ramsey sa 84th at 90th minutes. Nagtapos ang laban sa score na 3-2 para sa Pilipinas. Nasa third place ngayon sa Group H ang Azkals. Kung mananatili sila sa third place, depende sa resulta ng laro ng Bahrain at Uzbekistan, pasok sila sa AFC Cup third round. Masayang-masaya si James na naging bahagi siya ng pagkapanalong ito laban sa North Korea na dati nang nakapaglaro sa FIFA World Cup. I'm really happy to be back with the team and hanging out with the boys again. Ito naman na ang huling laro ni Wani Girado na magre-retiro bilang Azkal. It's amazing. Today the game was, everybody knows, more special for me. Before the game, we were talking to each other if I can score a goal for him, and I did it. No one lost hope, and yeah, we had a good comeback. Everyone was fighting, so I think we deserved that win, and everyone was eager to win. And especially, I'm so happy for Juani for his last game that he can retire now with a win. Jessica, sa ngayon, i-enjoy daw muna nitong mga miyembro ng Team Azkals yung pagkapanalo nila bago nila isipin yung paghahanda para sa AFC Asian Cup. Jessica? Ang ibig sabihin nito, Mav, may tsansa tayong mapasali sa World Cup. Parang mas malapit yung tsansa natin. Although, mahirap pa rin yung susuungin nilang isa pang round, di ba? Actually, Ma'am Jess, ito kasing nangyaring qualifiers nito ay parang pinagsama yung qualifier para sa FIFA World Cup, pati na rin doon sa AFC Asian Cup. Doon sa FIFA World Cup, yung magaganapin sa 2018 ay laglag na ang Pilipinas dahil ang kukuhain lamang doon ay yung top 12 na mga teams. Samantala, yun namang sa AFC Asian Cup na gaganapin naman sa 2019, yun, meron pang pag-asa ang Azkals natin. At dahil nga sa 2019 pagaganapin yan, ay mas meron daw tsansa na makapaghanda yung ating koponan para in case na makabuo tayo ng talagang isang solid team, magkaroon tayo ng magandang football program, ay makapasok nga tayo dito sa Asian Cup. Jessica? Ayun. So, hindi na tayo pala pwedeng umasa dun sa World Cup. Sa Asian Cup na lang. Tama, Mav? Tama, Jessica. Yung FIFA World Cup, siguro sa mga susunod na henerasyon pa natin makikita yan. Pero ang sabi nga ng mga miyembro ng Azkals, slowly but surely, gumaganda yung level ng football dito sa Pilipinas. At mayroon nga tayong mga Phil-foreigners din na naglalaro sa ibang European football clubs na nagko-commit dito sa Azkals. Kaya inaasahan rin nila na talagang mas gagaling pa yung koponan natin sa mga susunod na taon. Jessica? Maraming salamat sa iyo, Mav Gonzalez.